Mismong si Pangulong Duterte nag-utos na suspindihin ang mga back-channel talks ng gobyerno sa CPP, NPA, NDF. Ayon yan kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Hindi raw kinatuwa ng Pangulo ang pag-atake ng NPA sa convoy ng Presidential Security Group kahapon sa Arakan, North Cotabato. Yung pong cancellation ng peace talks as announced by Secretary Doresa, was that direction from the President? And nagalit ba si Presidente because of the recent attacks? Yes, yeah. He did say so. That there should be, there were certain things that he did indicate that it cannot proceed unless fighting ceases. Nauna nang inanunsyo ni Presidential Peace Advisor Secretary Jess Doresa na hindi na matutuloy ang nakatakdasan ng back-channel talk sa mga susunod na araw sa Europa. Si CPP Founding Chairman Joe Macizo naman kinwestiyon kung ano ang ginagawa ng van ng PSG sa Arakan. Layunin daw ba nitong gumawa ng ambush na gayaan niya ng nangyari kay nooy Defense Secretary Juan Ponce Enrile na isa sa naging basihan ng pagdeklara ng martial law sa buong bansa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Tila pinalalabas daw na target sa ambush ng NPA ang van ng PSG bilang pasakalye sa anyay martial law sa buong bansa. Dagdag pa ni Cizo, hindi talaga kailangan ng peace negotiations kung nahuhumaling ang administrasyong Duterte sa martial rule at mass murder para resolbahin ang mga problema ng bansa. Ayon sa Communist Party of the Philippines, ay pinakikita lang ni Pangulong Duterte na hindi niya kailangan ng peace negotiations. Languna raw sa kapangyarihan ng martial law ang Pangulo. Kaugnay pa rin ang pagkansela sa back-channel talks. Sinabi naman ni Attorney Edre Olalia, abogado ng NDFP, na masyado lang pinalalaki ang mga pag-atake.